Sa madilim na sulok ng barangay Tumana, may mga bulong-bulungan na parang usok sa hangin, mga kwento ng mga nakakatakot na bagay at ang malupit na alamat ni Isabela at Arturo. Si Isabela, dating makislap na diwa, mahal na anak ng barangay, ay unti-unting naging simbolo ng dalamhati at kabaliwan. Ang kanyang mga tawa ay napalitan ng mga nakakagigilas na sigaw ng sakit. Sa kanyang mga mata, makikita ang mga gasgas na mga karanasang hindi kayang ipahayag. Siya ang batang ginahasa ng mga lalaking dapat nagprotekta sa kanya. Sa mga madilim na gabi, tila ang hangin ay nagdadala ng mga pang-uuyam at mga tawanan ng mga lalaki na hindi na pinahalagahan ng kanilang pagkatao. Isa-isa silang nahulog sa kasamaan. Ang kanilang mga kalupitan nagtagumpay sa pagkawasak kay Isabela. Walang sino man ang nagligtas sa kanya, at habang lumilipas ang mga araw at linggo, ang kanyang isipan ay unti-unting nagiging pira-piraso sa bigat ng kanyang kalungkutan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, sa loob ng mga gumuho at nabubulok na pader ng kanilang tahanan na marami ng saksi sa mga kalungkutan, nakatagpo si Isabela ng isang figura na nababalot ng anino, isang espiritu na kumikislap sa mga alaalang puno ng pag-ibig at pagkalungkot. Siya ang kanyang ina, na iniwan siya nang siya'y bata pa. Ang espiritu ay bumulong ng mga pangakong pagtatanggol, isang ugnayan na muling nagningning sa pag-ibig at galit. Aking anak, ako'y maghihinggit para sa iyo, Isabela. Bulong nito, ang tinig ay parang banayad na hangin sa mga damo. Mula rito, nagsimula ang isang nakakatakot na paghihinggit. Isa-isa, ang mga lalaking umagaw ng inosensya ni Isabela ay nahaharap sa mga di maipaliwanag na malas. Ang kanilang dating kayabangan ay unti-unting nawala, napalitan ng takot, habang ang mga anino ay unti-unting nagdidilim sa kanilang paligid. Una na rito si Arturo, ang lokal na lasing, isang lalaki na ang tawanan ay laging nadirinig sa barangay. Natagpuan siyang walang buhay, ang kanyang mga sigaw ay nalulunod ng dilim at takot na nakaukit sa kanyang mukha, na tila nakatagpo siya ng tunay na bagay na bumabagbag sa mga panaginip ni Isabela. Ang balita ng mga nakakasindak na pagkamatay ay nagpasimula ng apoy ng paranoia at takot sa kalungsuran. Ang mga tao ay nagtatanong tungkol sa mga espiritu, mga sumpa at mga demonyong pagsasakabilang buhay. Iniugnay ang pagdurusa ni Isabela sa galit ng kanyang ina. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nilang sila ang tunay na halimaw, ang mga nagtayo ng kanyang pasakit, habang ang barangay ay unti-unting nagiging isang bayan ng mga pighati na puno ng mga bulong at hikbi. Habang ang buwan ay unti-unting bumubuo at humuhupa, ang mga aparisyon ng galit ng kanyang ina ay lumakas, sinundang isa-isa ang mga natitirang salarin. Ang mga taga-barangay ay unti-unting nawawala, isa-isa, lubos na nalulumbay o nahahawakan ng masamang puwersa na umaangat mula sa kailalim ng pagdurusa ni Isabela. Ang mga dating masiglang kalye ng barangay Tumana ay umuukit ng mga bulong ng kwentong Cabo-ghosts, ngunit wala ni isa ang naglakas loob na harapin ang katotohanan na nagkukubli rito. Sa huli, dalawa na lang ang natitirang kalalakihan, nag-iisip sa kanilang takot, sinusubukang pigilan ng lumanalang kaguluhan sa pamamagitan ng pagtanggi. Sabay nilang pinaplano kung paano palalayasin ang nagiging banta sa kanila. Habang sila ay nakatayo sa paligid ng kumikislap na apoy, nagkonspira sila kay Isabela, pinapala ang mga itinagong kasamaan. Sisikapin nilang linisin ng barangay sa sumpa sa pamamagitan ng pag-aalis sa pinagmumulan nito. Sa kasagsagan ng dilim ng gabi, nagpasok sila sa tahanan ni Isabela, may dalang mga sulo at itak. Ang mga puso nila ay kumikirot sa galit sa kanilang ginawang kasalanan. Ngunit ang kanilang natagpuan ay lampas sa kanilang pinakabuong dakilang pangarap
Si Isabela, may mga matang puno ng baliw na liwanag, yakap ang espiritu ng kanyang ina sa isang nakakabighaning pagsasama. Ang kapangyarihan ng paghihinggit ay kumikislap sa kanilang paligid habang siya ay naglabas ng isang sigaw na parang galing sa kaluluwa. Si Isabela ay tuluyan ng nahulog sa kabaliwan, nagtatamasa sa kanyang kapalaran, nakabalot sa mga anino. Ang multo ng kanyang ina ay nag-ingay ng proteksyon at puot. Ang mga sumunod na pangyayari ay katakutang hindi maipahayag habang unti-unting napagtatanto ng mga lalaki na hindi ang magkasaling lalaki at baliw na babae ang tunay na demonyo, kundi ang kadiliman na nag-uugnay sa kanilang kapalaran, isang dugong nakakulay. Dahil dito, ang mga taga-barangay ngayoy nagkaisa dahil sa kanilang takot ay muling inisip ang lahat ng nangyari. Si Isabela ay naging kanilang sumpa, isang nakalangit na banta na naghiwalay sa kanilang mga tahanan at bumangis sa kanilang mga gabi. Ang kabaliwan ay nag-ugat sa kanilang mga puso at sabay-sabay nilang hinanap si Isabela, may dalang mga nagliliyab na sulo at makalangit na galit, pinapala ang kanilang walang kapantay na takot. Hinuli nila siya, ang mga pusong nag-aalab ng takot at pagkapahiya, sinunog si Isabela sa stake. Ang kanyang mga sigaw ay nahulog sa gabi, umuukit ng pagdurusa habang ang espiritu ng kanyang ina ay umabot, walang magawang ipagtanggol ang kanyang anak. Umiiyak ang espiritu habang siya'y napagtanto na hindi sapat ang kanilang ugnayan para iligtas sila sa kabaliwan at hapdi. Habang ang katawan ni Isabela ay siniklab ng mga apoy, ang isang nakabibinging katahimikan ay bumagsak sa barangay Tomana. Nagtagumpay sila sa kanilang galit, mulit ang naiwan ay pagwawasak at kalungkutan. Ang bayan, dating puno ng tawanan, ay tila nakatigil, nakatakbo sa oras, habang ang sumpa ay sumasalab sa kanilang paligid. Ang barangay Tomana ay naging isang bayan ng multo, isang nakakatakot na patutuon ng paghihinggit. Bawat gusali ay nakatayo na walang laman, puno ng alaala ng isang bata na ang kanyang galit ay nagpatigil sa mga puso ng mga lalaki. At sa kailalim ng mga nakalimutang kalye, ang mga bulong ng tawanan ni Isabela ay minsan pang maririnig, sumasayaw sa hangin, habang ang hinanakit ng kanyang ina ay umuukit sa katahimikan. Gayunpaman, ang takot ng barangay Tomana ay naging pamana ng pangamba. Sila ay nagsitakas sa bayan na may takot, tinakbuhan ng pighati ng alaala ng isang ina at anak na nawala sa kabaliwan at ligaya. Isang bayan ng multo na habang buhay ay dadalhin ng mga peklat ng kanilang mga gawi, kung saan walang liwanag na muling magliliwanag.